Mako po muna tayo dyan sa Metro Manila, kaugnay pa rin ng kalbaryong inaabot ng mga pasahero ng MRT dahil sa sunod-sunod na aberya doon. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Jiggy, sa kabila ng mga aberya sa MRT3, depensa ng pamunuan nito, patuloy raw ang kanilang maintenance operations. Pero ayon sa isang transportation consultant, masama na ang kondisyon ng mga tren ng MRT3. Ayon sa General Manager ng MRT3 na si Attorney Al Bitangcol III, 320,000 na pasahero ang kapasidad ng mga tren araw-araw. Pero dahil sa rami ng mga sumasakay dito, umaabot sila ng 560,000 na pasahero. Bukod sa siksikan, sakit din sa ulo ang mga sira sa tren. Isa ang overloading sa mga itinuturong dahilan. Paliwanag pa ng transportation consultant, nakakadagdag din sa problema ang poor maintenance. Depensa ni Bitangcol, regular ang kanilang maintenance operations. Driver's error ang itinuturo niyang dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente kahapon at 10 pasahero ang nasaktan. Mabuti na lang daw at may automatic train protection o ATP ang mga tren. Isa itong safety feature na otomatikong naghihinto sa tren kapag masyado nang malapit sa isa pang tren. Pero kung nagkataon na hindi gumana ang ATP, malaking aksidente raw ang mangyayari. Luma na ang ilang bahagi ng mga tren, 14 na taon nang ginagamit ang mga ito, pero kaya magtagal ng 3 dekada. Sa susunod na taon, 48 bagong bago ng asahang darating. Ito na rin daw ang sagot sa siksikan. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Victoria Tulad.